Good morning guys! Bonjour! I'm Daisy. And for today's video po, ayan, pupunta po tayo, papasok po tayo sa Dollarama. And this is my first time. Kaya every time na first time ko, ayan din document po natin kung ano po yung makikita natin dito. Ito po ay located dito sa Millwood Town Center, Edmonton, Alberta, Canada. So, ang Dollarama guys, ang concept nila is, ayan, mapipigure out nyo naman sa kanilang pangalan, Dollarama. So, meaning yung mga items nila dito ay $1, but that was before. Nung unang-una silang nagbukas, talagang mga $1 lang yung kanilang mga items dito. Pero dahil nga sa inflation na naganap, ayan, syempre apektado rin yung kanilang negosyo at yung kanilang price ay medyo tinaasan na nila. So, hindi na siya $1 pero may mga items pa rin talaga na mabibili nyo as $1. So, limited na lang siya. So, yung concept ni Dollarama is mako-compare natin siya sa Pilipinas katulad ng Nobo or Mr. DIY, ayan, mga ganyan. Kasi general merchandise din yung ino-offer nilang mga products. And merong sa gardening, merong sa bike, motorcycle parts, ilaw, ayan, marami. At ito guys, yung pinaka nagustuhan namin dito is itong mga items na to na may print ng Canada or merong image ng Canada. Nakakatuwa siya ipamigay, lalo na kung uuwi ka sa Pilipinas tapos ipamimigay mo. Ito yung ipasalubong na ipamimigay mo sa kanila. Kaya nag-enjoy kami dito na lahat na check namin dito. And mura lang siya guys kasi talagang ano lang, meron siyang $1, tapos $2. So hindi siya nakaka-guilty ipamigay kasi mura lang siya. Tapos ang cute pa niya, 'di ba? Ay, oo nga. Pwede ko rin ibenta to sa Lazada shop ko. Kaya bibili ako ng marami nito guys. Kaya bili kayo sa akin ha. Check nyo yung Lazada shop ko. Pero hindi pa sa ngayon kasi ipunin ko muna to sa bagahe tapos benta natin ang boga. Pero hindi naman ganun kamahal. Para maka-afford naman yung iba. Kasi nga, naalala ko lang sila ate, tsaka husband niya si kuya. Umuwi sila ng Laguna. Ayan, naubos daw yung sombrero ni kuya. Na ipamigay dun sa kanyang mga friendship. Kaya ayan, kung may dala tayong ganito ng mga items ng Canada, ayan, maganda siya ipamigay kasi hindi siya ganun kamahal. Canada flag, ayan. Bibili rin tayo niyan. Tapos si ate, naalala ko rin, naubusan din siya ng ipamimigay sa mga friend niya. Kaya nag-order siya sa Lazada ng Bath and Body. Bath and Body Works, ayan. Soon din, lalagay din natin yan sa Lazada shop natin. Ang daming business idea, I smell success. So, ayun na nga guys. Medyo konti lang yung video ko sa Dollarama kasi may tumawag sa akin. Meron kasi nangyari. So, bali dumaan kami dun sa may 6 cents remittance dun kay Ate Donna. Siya yung owner ng 6 cents remittance. So, bali kasi, na-vlog ko siya nung nakaraan pa. Hindi ko na maalala kung kailan yun. Tapos, pinakita namin sa kanya yung vlog ko nung pumunta kami doon. Tapos, pinanood nila. Tapos, sabi namin, punta muna kami ng Dollarama. Mag-iikot-ikot, titingin-tingin kami ng mga pwedeng bilhin. Tapos, tumawag siya kay ate. So, sabi niya, Dayan, papuntahin mo dito yung kapatid mo. Ako nga yun. Hindi naman niya sinabi kung ano. Naisip ko, wala, baka may nasabi ako sa vlog ko. Baka nagalit sila. Ganun. Tapos pupunta ako doon. Nagulat ako kasi sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, sa feeling ko may ginawa nga akong masama. Ang ganda nung sinabi mo sa vlog mo. Sabi ni Ate Teresa, yung assistant ni Ate Donna. Sabi na iyak nga raw siya kasi doon sa sinabi ko. So marami daw nag-vlog sa kanila doon. Tapos ako lang daw yung nagustuhan niya, di ba? Ayan yung kung hindi niyo pa po napanood yung 6 cents padalahan, remittance sa Millwoods. Yan, si Ate Donna po yung owner nun. Pilipino po yun kasi natutuwa ako sa mga Pilipino na may negosyo po dito sa Canada. So, hopefully someday magkaroon din tayo ng sarili nating business dito. Amen. So, yun nga, napagpunta ko doon. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, ang ganda na sinabi mo sa vlog mo. Tapos may inabot siya sa akin.
plastic. May laman siya sa loob. Sabi niya, gift niya raw sa akin kasi dahil nagustuhan niya yung vlog ko dun sa kanyang remittance. So, bali yun ay hopya. Ayan. Hindi ko na siya na-picturean pero na-video ko naman. Ilagay po natin yan. So, bali assorted siya na hopya. May ube. Ayan, sarap niya ba? Parang bagong bake siya. Kaya, thank you so much. Maraming salamat po kay Ate Donna. Tapos eto pa, may nangyari. Nung araw na yun, kasi, yung Sabado yun, yun din yung yung schedule ng pagpunta dito ni Mama Mary. So wala, ang sabi kasi, i-drop lang. So hindi naman daw namin kailangan magpakain ganun. Yung pala, nag-pray kami ng rosary. Tapos, syempre nahiya naman kami. Wala kaming isa-serve. Nag-serve kami ng kape. At saka yung hopya, di ba, God really provides. Hindi namin alam yun, pero alam ni Lord yun na may darating sa amin na yung si Mama Mary, yung Mama Mary, pakita ko sa inyo guys. Ayan, bali ito sila. Hinatid sila ng Sabado. Kaya sakto talaga yung merienda. So, nag-pray na kami ng rosary nung Saturday. Tapos kahapon, ayan, bali 3 days na sila ngayon. So mamaya mag-pray ulit kami ng rosary. Diba? Ang galing talaga ni Lord. Ganun lang naman paggawa ng content. Kasi bali tatlong purpose ng paggawa ng content. Unang-una, syempre, mapopromote mo yung product or yung location nung binablog mo. Example, yung remittance na yun, no? Mapopromote mo siya. Upload mo sa vlog mo. Pangalawa, mai-educate mo yung viewers doon sa kanyang location. Diba? Masasabi mo na, ay maganda rito. Kasi na-try namin, na-experience namin. Suki na namin siya sa remittance. Maganda yung remittance nila, padalahan, mabilis. Diba? Una, mapopromote mo siya. Pangalawa, ma-encourage mo yung mga customer, client, pumunta doon. And pangatlo, syempre, meron tayong content. Kaya tatlong purpose yung pagbablog siya, paggawa ng content. So, meron talagang interesting part sa paggagawa ng vlog. Hindi lang siya vlog-vlogan, no? Nakakatulong tayo in a way na po-promote yung mga establishment na gano'n. Katulad na nangyayari kay Diwata. Yan, di ba? So, ang daming vlogger doon. So, the more na marami nagbablog, the more na nakikilala yung isang establishment or isang tao, isang product. Dahil sa mga vloggers, content creators. Ayan, bali ayun, sa sala, kita pala dito si Mama Mary. So si ate, sabi niya, 16 years na siya dito sa Canada. Ngayon lang, sakto nandito kami, diba? Ngayon lang pumunta rito si Mama Mary. Kaya sobrang thankful kami na nandito siya at makakapag-pray kami together. Ayan. So sabi nung nagdala, lahat daw ng napupuntahan na bahay ni Mama Mary ay answered prayer. Amen. And guys, maraming salamat sa panonood for reaching this far. And kung bago lang po kayo sa channel ko, don't worry, hindi po kita pipilitin na i-subscribe ako or i-like ako or i-share itong video na to. Please check niyo po yung content ko at kapag nagustuhan niyo po, you can subscribe me. Thank you for watching and see you to my next me. Mercy! Ala Pushin!